So ito na nga, si former Spokesari Roque, meron na naman siyang bagong drama. O to, play ko na mga kotsero para umpisahan natin yung ating gabi ng basagan ng trip. Panoorin natin to. Si former Spokes ulit. Hello, magandang Biyernes. Hello! Pasensya na kayo ha. Hindi tayo nakapag-Spokes Hour kahapon kasi nasa 89th birthday ako ni Justice Bishop Raul Victorino. Mantakin nyo, Court of Appeals Justice, Bishop pa ng United Church of Christ of the Philippines. So happy birthday, Tito Raul. No? Siya po ay talaga naman pong one of our legal luminaries and one of the leading leaders of my church, the United Church of Christ of the Philippines. UCCB pala So, siya. ang ating pag-uusapan ngayon, abay, binabato na ng putik ang dalawa nating paboritong babaeng with balls, si VP Sara at si Super Ate to the... Babaeng with balls. Advice ko lang, former Spokes ha, wag mong gamitin yung babaeng with balls kasi ang iniisip namin agad yung mga transgender. Hindi naman sila transgender. Tuloy natin. President Amy Marcos. Unahin muna natin yung latest na binato nila kay Inday Sara. Abay, sabi nitong witness neto, sino ba yan? Alias Ray ba yan? Sa Senado na nung palabas daw ng ewan ko ba yun, premises ni Pastor Kibuloy, ito daw si Inday Sara at sa PRRD ay merong bit-bit na barel na ibinigay sa kanila ni Pastor Kibuloy. Okay. Ako naman, hindi ko na sana papansinin yan. No? Kasi naman, sino naman maniniwala na yung matanda ng PRRD ay magbubuhat pa ng baril? At saka diba, napakadami naman nilang security guard para magbuhat ng baril na ganyan. Doesn't make sense, no? It doesn't make sense, former Spokes eh. Alam niyo kung bakit it doesn't make sense? Sasabihin ko sa inyo kung bakit it doesn't make sense. Kasi mga kotsero, nung ngayon kung matanda na siya, sabi nga niya, maraming bodyguard eh. So kung maraming bodyguard, maraming taga-buhat. Diba? So it's not proof, it's also not a defense. Kasi marami maraming security, maraming taga-buhat. O di ba marami din kailangan bigyan ng barel. And besides, mga kotsero, alam naman na natin, reported na yan, na merong 300 to 500 na ipinalisensyang baril si Digong bago siya bumaba sa pagkapangulo. So is it really far from the realm of possibility na si Digong at si Sara kumuha ng baril kay Kibulok? Nagpasok nga ng $300,000 sa Pilipinas sa pamamagitan ng private jet. Tapos baril, hindi nyo tigilan ako. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Yan, kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede na kayo magpadala ng inyong mga remittances sa Pilipinas gamit ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay i-download ang Sendwave app, kuha kayo ng account, lagay nyo ba ang account details nyo, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kapag ginamit nyo pa kayong promo code na nandyan, yung promo code ko na Coach Jarrett, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Tigilan ako. Hindi paliwanag yung meron siyang security, meron siyang etc. Matanda na siya, hindi na siya magbubuhat, etc. Diyos ko, hindi paliwanag yun. Ang paliwanag ay kung sila mismo, they denied it categorically na sila ay hindi kumuha ng baril kay Pastor Kibulok, kay Pacquiao. Again, ulitin ko lang ha mga kotsero, pag tinawag kong Pacquiao, si Kibuloy, hindi dahil minumura ko siya at hindi ako nagmumura. Sinasabi ko lang yung kanyang acronym, PACQ, Pacquiao. Yun. So, yun. It doesn't make sense. And si ano mismo ang nagsabi? Si Digong mismo ang nagsabi na gun collector daw siya. At yung mga baril niya ay gifts. What's stopping Kibuloy from giving him gifts?
Tuloy natin. Applies to both Inday Sara and FPRRD. I doubt kung meron kang mabibigay na mabigat sa kanila na sila mismo ang magbubuhat. Pero tignan natin itong nakakatawang sagot ni Inday Sara sa kanyang TikTok. Let us play it. Dahil ako'y aliw na aliw. Oo nga naman. Ano akala nila sa Prayer Mountain? Gun store. So tama naman ang sagot ni Inday Sara. Hindi niya seryoso yung mga ganyang paratang. But it doesn't answer the question. It doesn't answer it's not responsive to the question. But it still doesn't it's not responsive to the question. The question was, at lalo na vice presidente ka, at lalo na ikaw ang front runner, yung kiniklaim nila na front runner for the 2028 national elections. Well, it's not really a claim. Meron naman mga surveys na nagsasabi na siya talaga yung front runner. So it's not really a claim. Na front runner ka nga sa national elections as a president. I think you should not be brushing this issue aside. Diba? Dadaanin mo sa joke. Buti pa nga si PBBM nung tinanong siya, nagda-drugs ka ba? Nagko-cocaine ka ba? Anong sinagot niya? Hindi. It's categorical. Nung kumakampanya siya, di ba? Inakusahan siya na nagko-cocaine. Sabi niya, hindi. Number 1. Tapos nung itong recently na pumutok yung pulburon video dahil sa kabalbalan ni Maharlika, yung gumawa siya ng fake news sa pulburon, anong tinanong siya, nagko-cocaine ka ba? Tsaka yun pala, yung Marcos Bangag ni Xi Digong, anong sinabi ni PBBM? I won't even dignify that with an answer. Diba? I won't even dignify that with a response, with an answer. So ito ba yung version ni VP Sara nung ganon, nung not dignifying the question with the response? Well, again, it's not responsive to the issue. It's not responsive to the issue. Una, hindi niya sinagot dun sa statement niya. Naalala niyo yun? Yung una niyang statement, hindi niya sinagot. Ang sinabi lang niya, sasagutin niya sa tamang panahon. Ba't di ngayon? Ngayon nag-i-exist yung issue. Ihintayin nyo pa na makalimutan ng taong bayan? Ganun ba yun? Hintayin nyo na makalimutan, tapos after nun, wala na. Kalimutan na. Hindi na sasagutin, ano? Ganun yata ang gusto mangyari. Pero, hindi ko lang alam kasi parang mahirap kalimutan number 1, yung 51 billion na napunta sa Davao, 1st District ng Davao City, na hindi naman nakita pala yung resulta kasi nagbabaha sa Davao City. Anong gagawin? Nagbabaha doon. Ang laki ng sakuna sa Davao City. 51 billion yun na nakapangalan sa 1st District Representative ng Davao City na si Pulong Duterte. Number 1. Number 2, itong allegation naman ng gun running with Kibuloy. This is an allegation. Yes, it's an allegation. But, it's a serious allegation. Parang cocaine yan. So, meron tayong drug addict na presidente, meron tayong vice-presidente na sindikato. Ganun ba yun? Meron tayong presidente, quote-unquote, presidente na drug addict, tapos meron tayong vice-presidente na nasa gun runner. Mga klase yun. Naalala ko, nung pumuputok yung issue ng pulburon video, yung mga DBS, yung mga Duterte Balahura supporters, wala silang ibang sinabi, kundi, bakit hindi sagutin ni PBBM yung tanong? Bakit hindi niya sagutin? Bakit siya tahimik? Baka guilty. Ito, hindi rin niya sinasagot yung tanong. Baka guilty.
guilty. Dinadaan sa sarcasm, yung ganito. Mga pa-video-video, patawa-patawa. Hindi naman nakakatawa. Pero for me kasi, it's yung it makes sense kung bakit napakarami niyang baril. 300 to 500 guns, mga kotsero, ang ipinalisensya ni Xi Digong bago siya bumaba bilang Pangulo. Ibig sabihin, during his term, walang lisensya yung mga yon. O sabihin na natin, nakuha niya yon a week before siya bumaba bilang Pangulo. Kaya siguro bultuhan. Pero maniniwala ba kayo na ganun? One time, big time delivery, 300 to 500 guns? Kung gun collector ka, o di ipon yan. So during the time na nag-iipon ka, hindi mo sila pinalisensya. Dadaanin nyo sa gun store. Kung sa gun store binili yan, mga kotsero, number 1, kung sa gun store yan binili, hindi mo makukuha yan ng hindi dumadaan sa PNP, FEO. Malilisensyahan mo na muna yan. Bago mo makuha yung baril. Alam ni BP Sara. Kaya yun ang sagot nila. Anong meron dun? Gun store? Hindi mo makukuha. Pag bumili ka ng baril, hindi mo makukuha yun. Number 1, kung wala kang di ka registered gun owner. LTAP, basic. Tsaka kapag binili mo yan, yung store mismo magpa-process ng lisensya niyan. At hindi yan i-release sa'yo hanggat hindi yan inaaprubahan ng PNP FEO. So bakit? Kaya it's a big question mark sa akin, mga kakotsero Bakit nagpalisensya si Xi Digong ng baril 2 weeks bago siya bumaba bilang Pangulo? Wala pang lisensya, nasa kanya na. So ibig sabihin, hindi niya nakuha yon sa gun store. Bigay sa kanya yun. Inamin naman niya, they are gifts. And what's stopping Kibuloy from giving guns as gifts? Hindi mo kailangan maging gun store. Kahit sa loob ng simbahan, pwede tayo magkatransaksyonan ng bilihan ng baril. Kahit sa simbahan, punta tayo sa Diba? Palitan kayo ng baril. Diyos ko. Nakagawa na naman bobo mga Pilipino. Nakakainis Yun yung nakakainis dito, mga kotsero. Ginagawa tayong tanga nitong mga to. Anyway, tuloy. Pero alam niyo ba, itong alias Ray neto, abay sinungaling. Dahil meron siyang earlier recorded video na panay-puri ang puri niya kay Pastor Kibuloy. Panoorin natin ito. Ay, character assassination na to, guys. Character assassination na. Character assassination na to. Game. Ito po pala, bagamat nagtago siya, nagmask siya, nag-shade siya, nag-cap siya, kilala pa rin kung sino talaga siya. Natural. Pakinggan natin kung ano mga naunang pagpupuri niya ni Pastor Kibuloy. Play! Nako, wala atang play. Pero mag-play po yan. Sayang yung build up, guys. Okay. Ako naman, play! Kita niyo po sa video na ito na talaga naman po, pinupuri to the high heavens itong si Pastor Kibuloy, no? At saka ang storya pala niyan, talagang napaalis siya sa kanyang trabaho. So talagang meron siyang kinikim-kim na galit at kaya naman parang unbelievable naman yung mga sinasabi niya doon sa Senado. Alam niyo naman play na na, asan yung play? Na talagang mahilig magbato ang kung sino-sino, 5-5 na po pwedeng bayaran, no? Para lang magtestigo. Pero maganda po dyan, itong recorded video nitong alias Ray neto na pinupuri niya si Pastor Kibuloy, siyempre, kinokontradict niya yung mga yung mga illegal na ginagawa naman ni Pastor. No? So kapag ganyan, na may dalawa siyang ganyang video, ibig sabihin, sinungaling at hindi dapat paniwalaan dahil siya mismo ay hindi kapani-paniwala. Ano kaya nangyari? Hindi natin mapiplay yung video ng alias Ray na pinupuri niya si Pastor Kibuloy? Well, kung hindi,
siguro po ipopost ko nila sa Facebook. Now, binato rin si Hindi niya Super na-play? Ate to the President, Amy Marcos. Bakit hindi pinlay? Wala ka, build up ka eh. Sa tamang panahon din. Yung play, naging walay. Grabe. Grabe ka rin. Kapag daw, may nakitaan na dalawang video na dati pumupuri tapos ngayon tumutuligsa or dating mga ganyan, ibig sabihin sinungaling. Narinig nyo yun ha? Mga kotsero, ngayon ko lang din napanood to kaya hindi ko hinanap eh. Tsaka na-delete ko na yung video. Naalala nyo yung panahon na nung kampanya ng 2016? At meron tayong nakakalkal na video ni former spokes Harry Roque na sinabi niya he's alluding to the information na si former President Duterte ay dapat hindi ihalal dahil maraming aligasyon ng pagpatay sa tao. Ayun, naalala niyo yun? Tapos kinumpara pa niya si Digong kay Hitler. Kinumpara pa niya sa imahe ng mga dilawan ng martial law kay Apo Lakay. Tapos sabi pa niya, so what if he's charismatic? Ganun. Sinabi pa yun ni Attorney Harry Roque before. So, tapos ngayon puring-puri ka kay former President Xi Digong. So, sabihin, sinungaling ka rin. Hindi ko pinagtatanggol si Ray ha. He may be wrong. He may be lying. It could be a fact na nagsisinungaling nga yung Ray. Pero, kung ang pagbabasihan mo ay yung sinabi niya during the time na siya ay nasa loob ng kulto at anytime ay pwede siyang ipapatay ng mga tao dun sa kulto at kapag may ginawa siyang mali na hindi pala mali, meron siyang ginawa na hindi ikakasaya ng mga leadership ng kulto, ididemanda siya, natural, maski kahit naman sino magpupuri-puri. Di ba? Hihimod ng puwet yan. Baka at one point, iisipin pa niya, ay baka totoo nga yung sinasabi na mabuting tao sila si Kibulok. Oo. Baka at one point inisip niyan. Ang tawag doon, Stockholm Syndrome. Stockholm Syndrome. Yung nararamdaman mo na at tumapanig ka na doon sa iniisip at nararamdaman ng iyong kaptor. Kung may sinasabi ka before, na kontra ka, tapos ngayon, puring-puri ka, ibig sabihin sinungaling. O di siya rin sinungaling. Kasi pagkatapos niyang sabihin yung mga salita na yon na wag ihalal si Duterte, mamamatay tao si Duterte, etc., parang Hitler si Duterte, etc., etc. Pagkatapos niyang sabihin yun, nagpa-appoint siya bilang spokesperson ng Malacanang. At kung lahat ng taong nagbabago ang isip, lalagyan nyo ng mali siya yung kanilang mga desisyon, lahat tayo sinungaling. Lahat tayo. Siya nga nagbago yung isip niya kay Duterte. Siya nga nagbago rin yung isip niya kay PBBM sa buong angkan ng Marcos. Kasama siya sa karma. Ngayon, super ate siya. Baka nung una, naniniwala rin siya na si Senator Amy Marcos nagpapatay ng estudyante sa UP. O, ibig sabihin ngayon, hindi na siya naniniwala? Dati, yun ang prevailing mentality ng mga nasa UP. Hanggang ngayon pala. Alam nyo, mga kotsero, lahat tayo pwedeng magbago ang isip. And don't feel bad kapag nagbago ang isip nyo. Wag nyong iisipin na tawag dito na parang mali yata yung desisyon ko, magbabago ako ng isip, etc. Ako nga dati sumuporta ako kay Xi Digong. Na-turn off talaga ako sa kanya nung hindi siya mapirmi sa Davao at nagpa-distab. O di bago akong isip, bakit? Ba't ako susuporta sa distab? Kahit sino nakaupo, ba't ako susuporta sa distab?
Ba't ko papahirapan yung sarili ko, papahirapan pamilya ko, pahirapan ko yung sambayan ng Pilipino, suporta ako ng distab. Kung may totoong budol sa politika, ang tunay na budol, si Shi Digong. Siya talaga, ang totoong budol. Ang daming pinangako, sa lahat ng pinangako niya, wala pang 1% ang natupad. Dahil nga pinupuntirya niya yung AKAP na siya mismo, siya ang chairman ata ng social DSWD budget, ay hindi rin niya alam na bigla pa lang merong 26.7 billion na AKAP na ito ay wala dun sa proposal ng Malacanang na ang tawag ay National Expenditure Program. Wala ito dun sa version ng House na inapprove ng Kamara de Representantes sa plenary. Wala rin ito sa version ng Senado na inapprove. At bagamat pinirmahan nila yan, ang pirma ay electronic signature, dapat ilalagay doon sa BICAM. Pero mukhang naisingit nga itong yung AKAP sa BICAM. Abay, tinan nyo yung palusot nila dito sa e-signature. No ngayon kung e-signature, pinapagamit nyo lang ba kung kani-kanino yung e-signature nyo? Anong klase kayong kongreso? O sabihin na natin kung hindi totoo yung e-signature at wala talagang consent si Senator Amy dyan sa AKAP na yan, bakit hindi niya binalikan ng Kamara? Mahirap bang gawin yun? Mahirap bang balikan ng Kamara? Pwede naman sabihin na, hoy, kayo dyan, secretariat. May secretariat yung mga yan pag mga meeting. May mga secretariat yan. Hoy, kayo dyan, secretariat, bakit nyo ginamit yung e-signature ko dyan para sa AKAP? Wala kayong consent. It's either mga kotsero, pumipirma siya na hindi niya binabasa or hindi niya binasa at pinayagan niya kung sino mang Poncio Pilato ang humahawak sa kanyang e-signature na ilagay yung kanyang signature doon. E-signature lang pala It's not lang. Pirma mo yun. Your signature means consent. At kapag nagko-consent ka, dapat meron kang intelligence. Dapat alam mo yung pinapasok mo. Nagbibigay ka ng consent So by allowing the secretariat of the bicameral committee to use your e-signature, it means that you are consenting to the contents of the document. So bakit hindi binalikan ni Senator Amy kung sino man Poncio Pilato ang naglagay ng pirma niya doon? Ito yung nakakabwisit sa ngayon sa mga Duterte Balahura supporters. Ginagawa talaga lantaran, harap-harapan, ginagawang tanga ang mga Pilipino. Alam niya, Tony Arian. Abogado yan Alam niya kung paano tumatakbo yung alam niya paano tumatakbo ang mga kontrata. Basic lang Sa definition lang ng contract, meeting of the minds Ay sabihin, nagkasundo na kayo. Paano magkakaroon ng meeting of the minds? Di mag-usap kayo. Alamin mo yung mga detalye. Saka ka magko-consent. Gawing tanga talaga mga Pilipino harap-harapan. Gawing tanga talaga. Nakakairita. Diyos ko. Mga kongresista ngayon ang sabi, ikaw nga, nagpa-realign ka ng bilyones na pondo galing sa 4Ps. Nais mong bawasan ang mga natatanggap na ayuba ng mga pinakamahihirap daw na mga Pilipino. No, binawasan na. Well, sumagot po si Super Ate. Alam niyo po talaga, kahit anong paratang naman, basta ikaw ay nasa punto ng katotohanan, hindi ka tatablan. Ano lang nangyari? Aba, no 2022 budget pala ng DSWD, 45% pa lamang ang kanilang nagagasta. At ito po ay nalaman nila nung hearing ng 2023. So anong ginawa ni Super Ate to the President? Kesa naman bumalik yung pondo para sa ayuda sa general funds, kasi ganun po yun. Pag hindi mo nagasta ng taon yan, babalik talaga yan sa Treasury ng Pilipinas. Right. Babalik sa Bureau of Treasury. Programa. Ang sabi niya, gastusin na yan sa ibang programa ng DSWD. Ito masyadong maliit, pero ilan sa mga programa na tinustusan niya dahil nga doon sa 45% pa lang nagagastos na galing sa 4Ps,
yung AIC na tinatawag, at saka meron pang isang programa na hindi ko mabasa ngayon dahil masyadong maliit. Kalahi Seeds. Ano ba ito? Hindi na ba ito na-expand, no? Pero ang nakasulat po dito ay AIC at saka sa ito po ha. Kalahi Pinablis ko Seeds. po sa aking Facebook yung buong sagot niya, no? So ito po daw ay linipat sa Kalahi Seeds. ito Kalahi Seeds sa Quick Response Fund at saka sa AIX. Dahil kung hindi po niya linipat yan, babalik at babalik sa general funds. Tapos, nagkaroon din ng pagbabawas daw sa AIX na 5 bilyon, no? Pero ito po ay, dahil nga po, Walang fiscal itong amount space. nito ay rekomenda ng Senado, pero ang BICAM po ang nagtanggal nito dahil nga po nagbigay sila ng priority sa COVID. So hindi po totoo na siya nag-realign. Siya nga pong naglagay sa Senate version ng 5 bilyon na AIX na natanggal dahil sa kakulangan ng... Mali. Totoo na siya ang nag-realign. Bakit? Kasi kung hindi niya i-realign yung budget, pupunta siya, babalik siya sa treasury. Naintindihan? Malinaw naman eh. Ginugulo lang yung kwento. Ginugulo lang yung kwento, guys. 45% lang daw kasi ang nagastos dun sa pondo. So, ibig sabihin may 55% na hindi nagastos sa 4Ps. Hindi natin alam kung bakit. But technically, mga kotsero, kung titignan nyo, September 2022. So, ibig sabihin, ang DSWD, hinawakan lang ni Erwin Tulfo simula July 2022. Take note, kasi nagpalit tayo ng presidente. Babalikan ko ngayon yung previous administration. Bakit? Bakit hindi nyo ginastos yung budget na dapat para sa 4Ps during the period of January hanggang June? Kasi kung 45% lang ang nagastos ng DSWD simula noong September 2022, ibig sabihin, nung simula January hanggang June, hindi ginastos ng DSWD yung budget na pang 4Ps. So, sino may kasalanan? Bakit babalik sa National Treasury yung 55%? Di si Digong na naman. Si Digong na naman. Na-excite siguro sa kampanya. Na-excite sa eleksyon. O sa siguro, iniisip, 6 months na lang ako, hindi na ako magtatrabaho. Imagine, simula January hanggang June, hindi niya ginastos yung budget. Kaya kailangan i-realign. Kailangan ayusin. Bakit? Kasi yung 55% na budget para dyan sa 4Ps, kapag hindi yan i-realign, mga kotsero, ang mangyayari, babalik yan sa treasury at bababa ang budget ng 4Ps. So, sino may kasalanan? O di yung DSWD secretary ni Xi Digong. Hindi si Tagiwalo. Siya yung nauna. Kaso meron niyang link sa CPP NPA kaya hindi siya pinayagan ng commission on appointments. Tapos ngayon gagamitin yung pangtanggol kay ni-realign talaga. Aminin niyo na 'yon. Ni-realign talaga ni Senator Amy Marcos yung budget ng 4Ps sa AIX, Kalahi Seeds at QRF, Quick Response Fund. Bakit? Kasi during that time may pandemic pa. Dapat nga tinatanggal na yung Kalahi Seeds at QRF eh. Well, kailangan mo yung QRF para sa mga disasters pala yan. Hindi, wag yung QRF. Kahit yung Kalahi Seeds tsaka yung AIX, tanggalin na yan. Di na kailangan. Napakaraming dole out. May akap pa. O bakit sa AIX? Naikinabang si Senator Amy dyan eh. Tumatrapo siya dyan eh.
Mukha niya yung lahat na nandun. Kapag merong event ng AX, mukha niya yung plastado doon. Eh, syempre nga naman, pag may budget ang AX, edi happy siya. Meron siyang libreng kampanya. O paano, Spokes? Harap-harapan tayong ginagawang tanga mo, nakakabwisit. Pera dahil nga po sa kakagaling lang natin ng COVID. So ano pong ibig sabihin yan? Abay, ibig sabihin po niyan talagang panahon na ng batuhan ng putik. Dahil talaga pong lumalabas ng katotohanan na ang People's Initiative na yan ay talaga namang bribery initiative at politicos initiative. Well, ngayon sinasabi nila naman ako doon na parang may compromise na ng Senado at ang Kamara as lawmaking bodies, gagawa ng ordinaryong batas, tapos isusumitin nila sa taong bayan yung kanilang pinagkasunduan para ratifikahan sa isang plebisito. Yan po yung tinatawag nilang Bernas Formula. I disagree po. Ako po yung nag-aral ng aking constitutional law at nagturo rin ng constitutional law sa UP. Ang naging teacher ko po dyan sa constitutional review, sa tingin ko yung pinakamagaling na constitutionalist ever, si Vicente Mendoza. At kagabi nga po, sa birthday ni Justice Victorino, ay kami nagkita rin. Ang posisyon po namin ni Justice Mendoza, 3 pamamaraan lang po ang pwede para amendahan ng saligang batas. Constitutional Convention, Constituent Assembly, at People's Initiative. Yung ginagawa ng Kongreso, sa tingin namin, na tinatrato nilang ordinaryong batas, ang proposed amendment sa economic provisions ng Constitution ay unconstitutional. Bakit? Hindi po yan Constituent Assembly. Ang Constituent Assembly po, hindi gumagana bilang ordinaryong Kongreso ang ating Kongreso. Kung hindi, yan po ay non-legislative function. Kaya kinakailangan magkaroon ng joint assembly at dyan po sila magpo-propose ng mga amendments. No? Tapos dapat separate voting. Para po yung SONA, di ba? Pag SONA, joint session sila. At least dito agree ako sa kanya. Nagde-declare ng quorum ang Senate President, nagde-declare ng quorum ang Speaker. So dapat ganyan po yan dahil yung Constituent Assembly, hindi po sila umuupo bilang Kongreso. Umuupo sila bilang Constituent Assembly na special assignment ng Kongreso pero hindi po yan lawmaking. Pero pag-usapan po natin yan sa mga susunod na panahon. At least doon sa huli, agree ako sa kanya sa huli. Kailangan itaguyod natin ang katotohanan sa mga putik na binabato doon sa 2 babae with balls. At ako pa rin, no? Ako kung merong magsasucceed na presidente, 2 babae ako po ay para kay Inday Sara for president at super ate to the president, Amy Marcos for vice president. Bagamat pareho naman silang nagsasabi, napakaaga pa. Kaya nga hindi nila maintindihan kung bakit si Mr. Speaker napakaaga mangampanya at manira ng mga posibleng katunggali, ang tagal-tagal pa ng 2028. 2025 muna. Okay. Gandun lang pala. In fairness, tama naman yung sinabi na tungkol dun sa sa PI, sa CONAS, tsaka CONCON. CONCON, Constitutional Convention. Tama naman yun. So, di ko siya kukontrahin doon. Tama naman yun. So, and agree ako dun sa punto na dapat ang lower house at ang Senate are voting separately. Agree ako dun. Agad dun lang. Pero yung iba niyang sinabi tungkol dun kay 2 babae with balls. Transgender. Ay, nako. Anyway, that's a different issue altogether. We will not tackle that here now. Anyway, pero yung mga iba niyang sinabi, tulad nung pagbabato daw ng putik, etc., etc., that's expected sa politics. Hindi ko na yun. Hayaan ko na yun. That's expected sa politics. Kahit nga kami nga, vlogger lang kami, binabatohan kami ng putik eh. So, pero okay lang yan. Sanay na kami sa ganyan. But anyway, ayun na nga. So, it's politics. But the thing is, mga Kojero, wag sana tayong gawing uto-uto. Dito ko nainis kanina eh.
Ang dami niyang sinabi tungkol kay Sarah tsaka kay Aimee. And yung mga pagdepensa niya sa kanilang dalawa, wala namang problema kung gusto niyang i-build up yung dalawa, i-build up niya. Kaso nga lang, yung pagbi-build up niya includes twisting facts. At parang ang pangit yata nun. Parang ayoko yatang segundahan yung ganong klase ng, di ba? Ang pangit eh. Ba't ka magtutwist ng facts? Hindi mo naman kailangan gawin yun. Kung tama naman yung ginagawa ng mga kandidato mo, ba't mo kailangan i-twist ng facts? You don't have to. Parang ano lang yan eh. Parang usapin lang yan ng ng ICC eh. I mean ako, personally, hindi ako pabor sa pagpasok ng ICC. Pero, ba't sobrang OA nyo dyan sa ICC? Diba? Kung inosente naman talaga, o di, inosente. Patunayan nyo ngayon. Allegation pa lang naman eh. But ako personally, hindi ako agree sa pagpasok ng ICC. Kung mapapasukin naman, and si PBBM already mentioned for the 100th time na hindi siya payag dyan. Ewan ko lang dito sa mga to, bakit feeling nila takot na takot eh. Takot na takot kasi. Nakakatakot na takot kasi sila masyado doon sa ICC. Wala naman. Kung tama ang pinagagawa nyo before, wala kayong dahilan matakot. So mga kutsero, ganito lang po muna tayo for today. Please don't forget to like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you. See you next time. Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?